Mangangaral, Chapter 9. Sa lahat ng ito ay aking pinag-isipan sa aking puso upang ipahayag ang lahat ng ito, na ang matuwid at ang bantas at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. Walang nakakaalam ng pag-ibig o pagkapuot sa lahat ng nauna sa kanila. Lahat ng mga bagay ay dumarating na magkakatulad sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kanya na naghahain at sa kanya na hindi naghahain. Kung ano ang mabuti, gayon din ang makasalanan, at ang sumusumpa ay gaya ng natatakot sa sumpa. Ito ay isang kasamaan sa lahat ng mga bagay na ginagawa sa ilalim ng araw, na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din ang puso ng mga anak ng mga tao ay puno ng kasamaan, at ang kabaliwan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. Pagkatapos sila ay pupunta sa mga patay. Sapagkat sa kanya na nakikisama sa lahat ng nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang asong buhay ay maigi kaysa patay na leon. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalamang anuman, ni mayroon pa man silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na, at ang kanilang pag-ibig, at ang kanilang puot, at ang kanilang inggit ay nawala na. Niwala na silang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Yumaon ka sa iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinatanggap na ngayon ng Diyos ang iyong mga gawa. Ang iyong mga kasuotan ay laging maputi, at huwag magkulang sa iyong ulo ng pamahid. Mumuhay kang may kagalakan na kasama ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga araw ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sa lahat ng mga araw ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay na ito, at sa iyong pagpapagal na iyong ginawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ito ng iyong lakas, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman, ni karunungan man sa libingan na iyong paroroonan. Ako'y nagbalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, na ang karera ay hindi sa matulin, o ang digmaan ay hindi sa malakas, ni tinapay man sa pantas, o kayamanan man sa mga taong may unawa, nilingap man sa mga taong dalubhasa, ngunit ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang panahon, gaya ng mga isda na nahuhuli ng masamang lambat, at gaya ng mga ibon na nahuhuli sa patibong. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nabitag sa masamang panahon, pagka biglang nahuhulog ito sa kanila. Ang karunungan na ito ay nakita ko rin sa ilalim ng araw, at ito ay tila dakila sa akin. May isang maliit na bayan, at kakaunti ang mga tao sa loob niyon. At dumating ang isang dakilang hari laban doon, at kinubkob ito, at nagtayo ng malalaking kuta laban doon. Ngayon ay nasumpungan doon ang isang dukha at matalinong tao. At sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay iniligtas niya ang lungsod. Gayon may walang nakaalala sa dukhang iyon. Nang magkagayoy sinabi ko, ang karunungan ay maigi kaysa kalakasan. Gayon may ang karunungan ng dukha ay nahamak, at ang kanyang mga salita ay hindi dininig. Ang mga salita ng pantas ay naririnig ng tahimik, kaysa sa hiyaw niya na nagpupuno sa mga magmang. Ang karunungan ay maigi kaysa mga sandata ng digmaan, ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming kabutihan.